Narinig mo na ba ang balitang magpapakawala raw ang Florida ng mas marami pang ahas sa wild? As Fox 35's Carla Byron explains, it's helping to remove Burmese pythons from the wild in record numbers. Sa isang lugar na matagal nang may problema sa malalaking mga python, plano nilang magpakawala pa ng isa pang klase ng ahas. Kaya maraming tao ang natawa. May nagbiro pa na baka lalo lang lumala ang sitwasyon. Pero hindi ito biro at hindi rin ito basta kakaibang eksperimento. Sa totoo lang, desperadong hakbang ito para sagipin ng isang ecosystem na unti-unti nang bumabagsak. Isang problemang nagsimula sa ilang ahas at ngayon ay nakaapekto na sa buong kalikasan ng Florida. At kapag nakita mo kung gaano nakalala ang sitwasyon, maiintindihan mo kung bakit ito ang napili nilang gawin. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like ang video na ito. Malaking bagay na ito para sa aming mga content creator. Maraming salamat at ngayon simulan na natin. Nung sinabi ng Florida na magpapakawala sila ng mga predator sa wild, maraming natawa. Parang delikado, parang maling desisyon. Pero ang totoo, hindi ito trip lang at hindi rin ito basta kakaibang ideya. Wala na silang ibang choice. May malaking problema na kailangang solusyonan. At ang sitwasyon ay mas malala kaysa sa inaakala ng marami. Bago sila husgahan, mas mahalagang maintindihan kung gaano ba talaga kalala ang nangyari. Dati, ang Everglades sa Florida ay sobrang buhay. Malawak ang damuhan, mababa at malinaw ang tubig. May mga ibon sa langit, may rakun sa lupa at may bobcat na tahimik na nangangaso sa damuhan. Bawat hayop ay may kanya-kanyang papel at silbi sa kalikasan. Malaki ang halaga ng lugar na ito, umaabot sa $31.5 billion bawat taon dahil sa turismo, wildlife at likas na yaman. Isa ito sa mga natitirang lugar sa Amerika na tunay pa ring wild. Pero unti-unting nagbago ang lahat at nagsimula ito sa isang bagyo. Noong 1992, tinamaan ng Hurricane Andrew ang Southern Florida. Maraming bahay at negosyo ang nasira, kasama ang isang reptile breeding facility malapit sa Miami. Pagkatapos ng bagyo, may ilang ahas na nakawala. Kasabay nito may mga tao ring may alagang Burmese python na hindi na nila kayang alagaan. Nung maliit pa ang mga ito ay nakakatuwa sila. Pero habang lumalaki ay nagiging mahaba, mabigat at delikado. Sa halip na ipa-turn over sa tamang ahensya, may ilan na basta na lang pinakawalan ang mga ito sa wild. Sa simula parang walang problema. May nakikitang ahas paminsan-minsan pero hindi ito seryoso hanggang sa dumami sila. At hindi lang basta dumami, sobrang bilis ng pagdami nila. Ngayon tinatayang may nasa pagitan ng 100,000 hanggang 300,000 na python sa South Florida. Tuwing mating season, ang isang babaeng python ay kayang mangitlog ng halos 100. Kapag naitago na ang mga itlog sa makapal na damo at putik, halos imposible na silang mahanap. Habang dumarami ang mga ahas, may mas malungkot na nangyari dahil unti-unting nawawala ang ibang hayop. Ang raccoon ay halos nawala na at bumaba ng 99.3% ang bilang. Ang opossum ay bumaba ng 98.9%. Ang bobcat ay nabawasan ng 87.5%. Halos naubos sila. Tahimik ang pagbabagong ito. Walang malakas na balita, walang sirena, pero ramdam ang epekto sa buong lugar. Kapag nasira ang balanse ng kalikasan, may mga bahagi nito na unti-unting namamatay. Pati ang marsh rabbit na dati ay karaniwang makita ay halos wala na rin. At sa ilang lugar bumaba ng higit 90% ang bilang ng nakikitang usa. Kung ano man ang hindi kinain ng mga python ay pinaalis nila dahil sa laki at dami nila, kaya natatakot at lumalayo ang ibang hayop. Unti-unting nasisira ang balanse ng Everglades at halos walang nakapansin hanggang sa lumala na ang sitwasyon. Parang ginawa ang Florida para sa mga python dahil mainit ang klima, maalinsangan at maraming pagkain kaya para sa kanila ay paraiso ito. Mas lumala pa ang problema dahil wala silang natural predator doon at walang hayop na regular na kumukontrol sa bilang nila. Magaling din silang magtago dahil sa kulay at pattern ng balat nila. Kaya halos hindi mo sila makita sa damuhan at para silang multo sa gitna ng damo. Para sa mga scientists, para silang kalaban na hindi mo makita at bawat isang ahas na mahuhuli ay parang may 10 na namang papalit. Hindi ito basta ordinaryong ahas. Ang Burmese python ay isang apex predator at nasa tuktok sila ng food chain. Kaya nilang lamunin ang isang buong usa. May ilan na humahaba ng lampas 20 feet at tumitimbang ng higit 200 pounds. May mga video pa na lumabas kung saan nakikipaglaban ang python sa alligator at doon nagulat ang maraming tao. Sa lugar na dati pinaghaharian ng mga native predator,
Ngayon ang python na ang dominante. Ang dating simbolo ng ganda at wild na kalikasan ng Florida ay naging parang battlefield kung saan talo ang kalikasan. Hindi lang ito tungkol sa mga hayop dahil ang Everglades na may halagang $31.5 billion ay sumusuporta sa turismo, pangingisda at flood control para sa milyon-milyong tao. Mahigit 23,000 na ang nahuli ng mga researcher at hunter mula noong 2017. Pero ayon sa estimate ay halos 1% lang iyon ng kabuuang bilang sa wild. Kaya ang natitirang napakaraming ahas ay patuloy na nagtatago, nangingitlog at kumakain. Ang natian na dati buhay na buhay, naging tahimik. At kahit anong subok ng mga opisyal, parang walang gumagana. Ang ideyang dati ay tinatawanan ay unti-unting hindi na nakakatawa. Dahil habang abala ang mga tao sa pagtawa at pagdududa, nagsimula na ang sakuna. Sa loob ng maraming taon, naniwala ang mga tao na may paraan pa para maibalik sa dati ang Everglades. Pero ang mga sumunod na pangyayari ang magpapatunay kung gaano kahirap yon. Noong una, parang eksena lang sa adventure movie ang sagot ng Florida dahil binuksan nila ang pinto para sa mga hunter, scientist at kahit sinong handang pumasok sa malawak at maputik na swamp para maghanap ng mga ahas. Noong 2013, naglunsad sila ng 10-day event na tinawag na Florida Python Challenge at daan-daang tao ang sumali. May dala silang traps, hooks at lakas ng loob at handa silang gawin ang hindi nagawa ng mga pulisya sa loob ng maraming taon. Pagsapit ng 2024, naging taunang event na ito at umabot sa 857 na kalahok mula sa iba't ibang parte ng United States at Canada ang pumunta para hulihin ang pinakakinatatakutang residente ng Everglades. Sa kabuuan, nakahuli sila ng 195 na Burmese python. Ang nanalo ay nag-uwi ng $10,000 na grand prize at tinuring na bayani sa laban para iligtas ang kalikasan ng Florida. Sa sandaling yon parang kaya na nilang manalo, pero may hindi nakikita sa likod ng mga numerong yon. Pagdating ng 2025, mas lalo pang tumaas ang record at ang top hunter na si Taylor Stanberry ay nakahuli ng halos 60 na python na siyang pinakamataas sa kasaysayan ng event, habang sa kabuuan ay 294 na ahas ang nahuli. Mukhang malaki ang bilang, pero kumpara sa dami ng ahas sa wild, maliit pa rin ito. At habang dumadami sila, lalong nahihirapan ang Everglades. Dahil kulang pa rin ang resulta, kumuha ang estado ng mga professional hunters at ang South Florida Water Management District ay nag-hire ng 24 na elite hunters na binabayaran kada oras para maghanap ng python buong taon. Hindi ito mga weekend adventurers, kundi mga taong trabaho na talaga ang manghuli ng python. May training, may equipment at may tulong ng science. Pero kahit ganon, parang laging nauuna ang mga ahas. Sinubukan din ng Florida ang mas modernong paraan dahil gumawa ang mga engineer ng robotic rabbits na may init at amoy para dayain ang mga python at mapaatake sila. Nag-train sila ng mga aso para maamoy ang trail ng reptile at may mga drone na lumilipad sa ibabaw ng wetlands para mag-scan ng galaw. May mga wildlife biologists pa na naglagay ng GPS collar sa raccoon at possum para makita kung saan posibleng may predator. Isa sa pinakamatapang na eksperimento ay ang paggamit ng scout snakes kung saan nilagyan ng maliit na radio transmitter ang ilang lalaking python at pinakawalan ulit para sundan ang mga ito papunta sa mga babaeng nangingitlog. Parang chess game ito sa kalikasan at desidido ang mga tao na manalo. Pero habang mas lalong pinupush ang laban, mas lalong parang kumakalat ang mga ahas. Mula pa noong 2017, mahigit 23,000 na python ang natanggal sa wild. Pero ayon sa mga eksperto, mas mababa pa iyon sa 1% ng kabuuang populasyon. Kahit gaano kalaking operasyon ang gawin, parang hindi pa rin sapat. Habang tumatagal, mas lalong nararamdaman ang pagod at frustration dahil ilang taon na ang ginugol, bilyon-bilyong dolyar na ang nagastos at napakaraming eksperimento na ang sinubukan. Pero iisa ang malinaw na resulta at iyon ay hindi mawawala ang mga python at ang pinakakayang gawin ng tao ay pabagalin lang ang pagdami nila. Unti-unti, may mga scientist na umamin sa publiko na halos imposible ng tuluyang burahin ang mga python sa Everglades at parang kanila na ang lugar habang walang nakakaalam kung paano ito babawiin. Habang mas umaasa ang tao sa teknolohiya, mas mabilis namang mag-adjust ang mga ahas at patuloy silang kumakalat sa mga bagong lugar. Bawat solusyon ay parang nauuwi sa wala.
At doon nagsimulang magbago ang pag-iisip ng mga tao. Kung hindi kaya ng pera, teknolohiya at lakas tao ang problema, kailangan ng ibang paraan. Sa gitna ng frustration, may nabuo na ideya na noong una ay parang imposible. At dito nagsimula ang mas kakaibang plano. Habang iniisip ng marami na baka wala ng pag-asa, may isang detalye na hindi agad nakita ng lahat. Paano kung ang pinakamalaking problema ay hindi lang ang mga python na gumagapang sa marshland, kundi may mas maliit pa na nakatago sa loob nila? Sa kailaliman ng Everglades may tahimik na problemang dumating kasama ng mga python. Isa itong parasite na tinatawag na Rhyliatiella orientalis o mas kilala bilang snake lungworm. Habang ang mga python ang nakikita at pinag-uusapan ng lahat, ang parasite na ito ay tahimik na nagdudulot ng panibagong problema. Galing Asia ang lungworm at dumating ito kasama ng mga Burmese python nang makarating ang mga ito sa Florida. Nang makapagsettle ang mga ahas sa wild, pumasok din ang parasite sa lokal na food chain at nagsimulang kumalat ng hindi napapansin. Ganito ang nangyayari. Ang dumi ng python ay may dalang itlog ng parasite. Kakainin iyon ng mga ipis sa swamp. Kakainin naman ng mga butiki at palaka ang mga ipis. At kapag hinuli naman ito ng native na ahas, hindi nila alam na nalunok na rin nila ang parasite. Kapag nasa loob na ng katawan ng ahas, doon nagsisimula ang mas masamang parte. Ang larvae ay bumubutas mula sa tiyan papunta sa baga. Doon sila lumalaki at doon sila kumakain. Para sa maraming native snake, lalo na ang mas maliliit, napakabigat ng epekto nito. Ang parasite ay kumakain ng dugo at tissue at unti-unti nitong sinisira ang loob ng katawan. Nahihirapan huminga ang ahas. Nangihina ito. May ilan na hindi na makapanghuli ng pagkain dahil sa hirap sa paghinga. At sa huli may mga namamatay hindi dahil sa ibang predator, kundi dahil sa parasite na unti-unting pumapatay sa kanila mula sa loob ng katawan. May mga researcher na nakakita ng mga ahas na may pneumonia at may iba na may sugat sa baga. Sa mas malalang kaso, may mga uod na literal na lumalabas sa bibig ng ahas. Mas lalo pang nagulat ang mga scientist nang malaman nila kung gaano kalawak ang pagkalat ng lungworm. Hindi lang isa o dalawang klase ng ahas ang tinamaan dahil sa ngayon, 18 na native snake species sa Florida ang infected. Hindi rin ito limitado sa isang lugar dahil umabot na ito sa maraming county at may mga ulat na nakarating na hanggang Jacksonville at pati sa Panhandle. Nagsimula man ito dahil sa mga python, hindi na sila ang kailangan ng parasite para kumalat dahil kaya na nitong gumalaw mag-isa sa mga native snake at yun ang nakakatakot. Kapag namamatay ang mga native snake, nasisira ang balanse ng ecosystem. Dumadami ang mga daga at ibang rodents. Nawawalan ng pagkain ng ibang maliliit na predator. Parang domino effect ito kung saan isang problema ang magdadala ng sunod-sunod na epekto. Hindi lang extra ang mga ahas sa ecosystem. Mahalaga ang papel nila bilang kumukontrol sa peste, mandaragit at pagkain ng ibang hayop. Kapag nawala sila, maapektuhan ang balanse ng kalikasan. Sa gitna ng madilim na sitwasyon, may isang kakaibang detalye na napansin ng mga researcher. Ang Florida cottonmouth, isang native pit viper, ay parang hindi basta tinatablan ng parasite. Hindi pa malinaw kung bakit maaring genetics, maaring diet o maaring natural na immunity na na-develop sa paglipas ng panahon. Pero isa ito sa iilang bagay na nagbibigay ng kaunting pag-asa. Habang lumalalim ang krisis, mas naging malinaw na hindi lang predator ang problema ng Florida dahil ngayon ay may kalaban na hindi mo makita. Walang gamot, walang malinaw na lunas at walang siguradong paraan para pigilan ito. Bawat infected na ahas ay naglalabas ng mas maraming parasite sa wild at bawat namamatay ay nagpapahina sa ecosystem. Sa gitna ng lahat ng ito, may isang plano na talagang ikinagulat ng marami. Nang lumabas ang balita, parang eksena sa comedy show dahil inanunsyo ng mga opisyal ng Florida na magpapakawala sila ng hundreds ng eastern indigo snakes sa wild para tumulong labanan ng invasive python crisis. Sa headline pa lang, nag-viral na ito. Sa loob ng ilang oras, puno ang social media ng jokes at memes. May nagsabi na hindi pa ba sapat ang mga ahas sa Florida at may iba na nagtanong kung lalabanan ba ang ahas gamit ang mas marami pang ahas. May ilan pa na ikinumpara ito sa nangyari sa Hawaii kung saan ang pagdala ng mongoose para solusyonan ng isang problema ay nauwi sa mas malaking problema. Sa unang tingin, parang katawa-tawa nga, pero may dahilan kung bakit nila ito naisip.
Para sa maraming taga-Florida, isa na naman itong kakaibang desisyon sa mahabang listahan ng weird wildlife stories ng estado. Mabilis itong kinuha ng mga news outlet at may mga headline na parang galing sa sci-fi movie. Sa mga talk show, ginawa itong punchline at may mga magulang na nag-alala kung ligtas ba ang kanilang mga anak at alaga. Mas mabilis pang kumalat ang pagdududa kaysa sa mga ahas. Sa isip ng marami, bakit ka magdadagdag ng ahas kung ang problema mo ay ahas na nga? Parang planong talo na bago pa magsimula. Pero may isang mahalagang bagay na hindi agad nakita ng publiko. Ang Eastern Indigo Snake ay hindi kontrabida sa kwento. Matagal na itong bahagi ng natural na sistema ng Southeast United States at dati ay karaniwan lang itong makita bago nawala ang malaking bahagi ng tirahan nito dahil sa logging at farming. Noong 1978, inilista ito bilang threatened species dahil halos 97% ng habitat nito ang nawala. Mula sa halos 90 million acres ng longleaf pine ecosystem, halos 3% na lang ang natitira ngayon. Ang Eastern Indigo Snake ay kayang umabot ng 9 feet ang haba. Hindi ito venomous at sa tao ay kadalasang hindi agresibo. Pero sa mundo ng ibang hayop, isa itong malakas na predator. Pinapakain nito ang sarili sa iba't ibang maliliit na hayop. Mga rodent, ibon, amphibian, lizard, itlog ng turtle at maging mga makamandag na ahas. Immune ito sa venom ng rattlesnake at kaya nitong kainin ang mga ito nang hindi napapahamak. Hindi ito kailangang mag-constrict ng matagal dahil kaya nitong ipin down ng biktima at lunukin ito. May isang researcher na nakakita ng isang indigo na kumain ng pygmy rattlesnake, isang tortoise hatchling at isang hognose snake sa iisang upuan. Dito naging malinaw kung bakit ito mahalaga sa laban. Isa ito sa iilang native predator na natural na kayang humarap sa mga python, lalo na sa mas batang python. Habang abala ang social media sa pagtawa, matagal nang nagtatrabaho ang mga scientists sa planong ito. Mga conservation groups at wildlife agencies sa ilang taon nang nagbe-breed ng indigo snake sa captivity, inaayos ang habitat at pinag-aaralan ang tamang paraan ng pag-release. Hindi ito bigla ang desisyon kundi dekada itong pinaghandaan. Hindi ito tungkol sa pagdadagdag ng problema kundi tungkol sa pagbabalik ng balanse. Bago pa dumating ang python invasion, may sariling sistema ang kalikasan at may mga predator na natural na kumukontrol sa iba. Ang pagbabalik ng indigo ay paraan para ibalik ang dating kaayusan gamit ang natural na proseso. Hindi ito bala at hindi rin mass hunting kundi balanse. Alam ng mga scientist na hindi ito instant solution at kailangan ng pasensya. Malakas man ang tawanan ng publiko, mas malakas ang dahilan sa likod ng plano dahil isa itong maingat na hakbang para ayusin ang sirang sistema gamit ang paraan ng kalikasan mismo. At habang humihina ang ingay ng mga joke at meme, nagsimulang makita ng ilan na may mas malalim na dahilan ang desisyong ito. Habang dahan-dahang nauunawaan ng ilan ang plano, may mga taong nagsimulang magtanong kung posible bang ang solusyon sa isang malaking ecological crisis ay isa ring ahas. Sa loob ng mga pine forest ng Southeast America, may isang species na minsang tinawag na tahimik na hari ng lupaing iyon. Ito ang Eastern Indigo Snake, na kilala rin bilang Emperor of the Forest. Hindi ito madalas makita, pero ramdam ang presensya nito kapag naroon. Mahaba ito, makinis ang balat at kayang umabot ng hanggang 9 feet ang haba. Ang kulay nito ay dark blue at itim na kumikislap kapag tinamaan ng liwanag at sa may lalamunan ay may bahagyang koral na kulay na parang marka na kakaiba siya. Tahimik itong gumagalaw sa matataas na damo at kaya nitong pumasok at lumabas sa mga sandy burrow na parang wala lang. Mula sa Virginia pababa sa Florida at hanggang Mississippi. Halos 90 million acres ang dating sakop ng longleaf pine ecosystem kung saan ito nakatira. Nabubuhay ito sa pine forest, oak hammock at sandy ridge ng south. Pero unti-unting nawala ang tirahan nito dahil sa logging at farming. Pagsapit ng late 20th century, halos 97% ng habitat nito ang nawala. Noong 1978, inilista ito ng US government bilang threatened species. Mula sa pagiging hari ng malawak na lupa, naging pira-piraso na lang ang tirahan nito at karamihan ay nasa Florida at maliit na bahagi ng Georgia. Hindi lang pagkawala ng kagubatan ang dahilan ng pagbagsak nito. May mga taong nanghuhuli sa kanila para sa pet trade. Sa mga rattlesnake roundup, may mga hunter na naglalagay ng poison gas sa loob ng gopher tortoise burrow para palabasin ang rattlesnake. Ang problema, dun din nagtatago ang mga indigo. Kapag pumasok ang lason, wala silang takas, unti-unting nawala ang Eastern Indigo Snake.
Dumating sa puntong mas mababa sa 50 na lang ang kilalang breeding populations nito. Mas lalo pang naging malungkot ang kwento dahil konektado ang buhay. Ginagamit ng indigo ang burrow ng pagong bilang tirahan kung saan ito nagtatago, nangingitlog at umiiwas sa lamig. Hindi lang siya ang umaasa rito dahil mahigit 350 na ibang species ang gumagamit din ng burrow ng gopher tortoise. Kapag nabawasan ang mga turtle, marami ring apektado at kapag bumagsak ang bilang nito, bumabagsak din ng indigo. Sa gitna ng problema sa python sa Florida, may nagpanukala na ibalik ang native na ahas sa lugar. Hindi para manggulo, kundi para makatulong ibalik ang balanse ng kalikasan. Habang isinasagawa ang planong ito, may isang pangyayari na nagbigay ng kakaibang senyales. Isang umaga ng December, may mga researcher na nagtatrack ng isang 13-foot at 52-pound na male python na tinawag nilang Loki. May GPS tracker ito dahil bahagi ito ng breeding study. Akala ng mga scientists ay papalapit ito sa isang female python. Pero nang mahanap nila ito, nagulat sila. Nakakalat ang katawan ni Loki sa damuhan at ang ulo nito ay nginangat-ngat at itinago sa ilalim ng pine needles. Walang agad makapagsabi kung ano ang nangyari. Pagkalipas ng ilang araw, may trail camera na nakakuha ng totoong nangyari. Isang bobcat ang umatake at pumatay sa adult Burmese python. Ang bobcat ay halos 25 pounds lang ang timbang, pero napatumba nito ang python na higit doble ang laki. Ayon sa mga wildlife expert, ito ang unang naitalang kaso sa Florida kung saan isang native bobcat ang nakapatay ng adult Burmese python. Sa loob ng maraming taon, ang python ang kinatatakutan ng lahat at siya ang apex predator. Pero ngayon tila nabaliktad ang sitwasyon. May ilan na nagsabing baka dahil sa lamig kaya bumagal ang python at naging mahina. May iba naman na naniniwalang natutunan ng bobcat na kaya palang gawing biktima ang malalaking ahas. Anuman ang dahilan, malinaw ang mensahe na nagsisimula ng lumaban ng Everglades. Hindi lang ito nag-iisang kwento. Sa iba't ibang bahagi ng Florida, may mga alligator na nakitang kumakain ng mas batang python. May footage rin ng eastern indigo snake na kumakain ng juvenile Burmese python. Pati ang bihirang makita na Florida panther ay naitalang umaatake sa mga invasive na ahas. Bihira pa rin ang mga eksenang ito. Pero mahalaga ang mga ito dahil ipinapakita nilang ang mga native predator ay natututo at nag-a-adjust. Unti-unti nilang hinaharap ang mga dating kinatatakutang ahas. Sa loob ng maraming taon, parang walang makapigil sa mga python. Wala silang natural predator at sobrang bilis nilang dumami. Halos naubos nila ang ilang populasyon ng hayop at naging simbolo sila ng sirang balanse. Kaya kapag may bobcat, alligator o indigo snake na nakapatay ng python, hindi lang iyon simpleng survival kundi senyales na ang sistema mismo ay nagsisimulang bumawi. Ayon sa isang wildlife biologist, parang puntos ito para sa home team. Ibig sabihin hindi pa sumusuko ang Everglades. Hindi ito mabilis at hindi ito overnight recovery. Isang bobcat lang ay hindi kayang burahin ng 20 years ng pinsala. Isang indigo snake ay hindi kayang ubusin ng libu-libong python na patuloy na nangingitlog. Sa bawat isang ahas na namamatay, napakarami ang napipisa sa swamp. Ang sentro ng pagbawi na ito ay ang lupa mismo. Ang longleaf pine ecosystem na dati ay sumasakop ng halos 90 million acres ay halos 3% na lang ang natitira ngayon. Pero patuloy ang trabaho ng mga conservationist na ibalik ang mga native na halaman, alisin ang mga invasive species at ayusin ang mga lungga ng gopher tortoise. Habang may mga wild-born na indigo na gumagapang sa loob ng mga burrow na yon, malinaw na tumutugon ang lupa. Unti-unting gumagana ulit ang ecosystem. Hindi ito magic solution at walang nagsasabing mabubura ng indigo ang lahat ng python. Hindi nila kayang ubusin ang mga ito pero kaya nilang kumain ng batang python, makipag-agawan sa pagkain at bawiin ang mga bahagi ng ecosystem na nasira. Hindi ito one snake solution kundi bahagi ng mas malaking natural na pag-aayos ng sistema. Sa huli, naging malinaw na mabagal ang laban at hindi ito sinusukat sa malalaking panalo kundi sa maliliit na pagbabago. Sa bawat native predator na nabubuhay at natututo, may kaunting pag-asa. Sa loob ng 20 years, ang python ang hari ng Everglades. Pero ngayon gumagalaw na ang mga native species at hindi na iisa ang panig sa laban. Noong autumn ng 2023, may nangyaring hindi inaasahan sa Apalachicola Bluffs and Ravines Preserve. May mga trail camera na nakakita ng dalawang maliliit na hatchlings ng eastern indigo snake na ipinanganak sa wild. Anak sila ng mga indigo na dati nang nirelease.
Sa unang pagkakataon sa halos 50 years, nakapagparami ulit ang indigo sa wild ng North Florida. Hindi na ito basta survival kundi revival. Sa loob ng maraming taon, nag-breed ang mga scientists sa captivity at sinubaybayan ang bawat galaw ng mga ahas. Umaasa silang balang araw ay kusang magpapatuloy ang kalikasan. Nang makumpirma ng mga biologists na ang isa sa mga hatchling ay walang tag at hindi pinalaki sa tulong ng tao, malinaw na gumagana ang proyekto. Habang naging 2024 at 2025 ang mga sumunod na taon, mas dumami ang magandang balita. Mas marami pang indigo ang nakita sa restored areas. May isang 6-foot na lalaki na namataang gumagalaw ng kumpiyansa sa scrubland. May 19 pa mula sa mga naunang release years na na-detect sa iba't ibang county. Isang babaeng indigo mula sa 2019 release ay aktibo pa rin at malusog. Hindi sila umatras at unti-unti silang kumakalat. Ang mga lugar na dati tahimik ay nagkakaroon muli ng galaw ng isang predator na bumabalik sa sariling tahanan. Hindi sapat ang simpleng solusyon sa malaking problema ng kalikasan. Kailangan itong ayusin pa isa-isa hanggang sa muli nitong kayaning pagalingin ang sarili nito. Hindi ito mabilis at hindi ito perpekto. Pero sa unang pagkakataon sa mahabang panahon ay may malinaw na senyales ng pag-asa. Dahil kapag binigyan ng pagkakataon ang kalikasan at tinulungan sa tamang paraan, kaya nitong lumaban.